illegal as defined by Republic Act 7394 or Consumers Act of the Philippines kasi bawal talaga yun. Yun yung Ponzi scheme. Kaya, mag-iingat kayo and you don't, strictly speaking, you don't have to use the word investment. So pag-uusapan natin ang PCOS. Maraming klaseng tanong ang tao bago sumali sa ating negosyo. Number 1, bakit di ko napapanood sa TV yan? Ibig sabihin, tinatanong ito ng prospect mo. Nagugulubihanan, maganda, pinagmamalaki, maganda ang produkto, maganda ang kitaan. Kaya lang ang tanong ay bakit di ko napapanood yan sa TV yan? Wala, dito na mapapanood sa TV kasi ito ay multi-level marketing o word of mouth business. Kasi hindi ito kasama doon sa channel of distribution sa traditional na pagnenegosyo. Okay? Yan ang unang tanong. Okay? Sumunod. Ayan. Tanong sa nature of business. Walang kamatayang networking. Okay. Ay, networking pala ito. Posible sabihin na ayaw ko niyan. Pero damirpak na may diin. Ang sabi niya, networking pala ito. O ano sagot mo? Ay, hindi ito networking. Ito yung recruit. Oo, di bungol. Bungol. O, anong sagot mo? Ay, nako, mapapakapi ka talaga. Naku, networking pala ito. Ito ang sagot mo. Ito ang sasagot mo. Itatanong mo ngayon sa prospect mo kung anong alam niya sa networking. Bakit? Anong alam mo sa networking? Ayan. Ano ba yung alam mo sa networking? Meron ka bang mapangit na karanasan sa networking? Kasi pag hindi mo nahalukaya, pag ay networking, sagot mo, networking. Ay naku, networking pala ito. At ito sasagot mo, actually sa totoo lang, lalabas sa mga dramatic facial expression nyo dito. Naku, networking pala ito. Anong sagot mo? Ay oo, networking talaga ito. Medyo may laki-laki pa mata. Para ikaw mismo, equally excited na networking ito. Ay kung sinabi siya, naku, networking pala ito. Anong sagot mo? Networking. Huwag ka na sumali. Kasi mismo ikaw deep inside, hindi mo kayang ipaglaban. Kaya nga sa totoo lang, sa mga bago, don't ever use the word networking muna. Diba? Kasi bakit? Baka hindi mo kaya ipagtanggol ang networking. Ay, networking ba ito? Ano sagot mo? Ano bang pagkakaintindi mo sa networking? Ito yung mga nagre-recruit. Ay, mali. Kala ko rin yan. Mali yan. Ay, ano ba itong negosyo mo? Ito yung magre-refer. Hindi ito networking. Referral. Marketing. Ganun ba? Nakumbinsi mo pa. Ikaw, ang tanong, sasagot mo ba, makukumbinsi mo ba yung prospect mo? O ikaw ang nakumbinsi ng prospect mo? Networking ito. Ay, talaga. Dalawang answer. Ay, networking ito. Answer number 1. Ano po ang pagkakaintindi nyo sa networking? Number 2, nakasagot, ay talaga, no, networking ito. Maganda ito. Okay? Ano pong pagkakaintindi nyo ibalik mo sa kanya. Ano pong pagkakaintindi nyo sa networking? Kasi baka iba ang pagkakaintindi niya sa networking. Posibleng ang pagkakaintindi niya sa networking ay masama. Posibleng ang pagkakaintindi niya sa network marketing ay mabuti naman. Ay, ito yung mga ito yung networking, ito yung mga nagtitinda ng product. Di ba? Kasi baka masyado ka naman defensive. Networking ito. Ay naku, hindi po networking. Baka masyado kang defensive. So you should ask, ano po ang pagkakaintindi nyo sa concept ng networking? Okay? Sandali lang, marami Okay. Yan, okay? So, yan. So, networking. Ano po ba? Tandaan nyo po, apply na. Tandaan nyo. Dapat sa mga nagtatanong na prospect, titingnan nyo kung meron siyang bad experiences base sa kanya nire-raise.
Networking ba yan? Ay, ano pong pagkakaintindi nyo sa networking? O, hindi natin alam. From there, malalaman mo ang susagot na sagot mo doon sa tanong niya. Ay, ito kasi sumali na ako ganyan eh. O, sumali na ako sa ganyan sa networking eh. O, ano pong nangyari? Tanungin mo. Hindi yung change topic just to yung question na networking ba ito? Be brave enough to meet head on ang kanyang concern about networking. Ay, siyempre, kung wala kang alam, iwas ka na lang. Kaya nga may mga ganitong trainings for you to be ready with the question. Di ba? Networking ba ito? Ano po ang pagkakaintindi niyo sa networking? Di ba? Pag may naririnig kayo ng kahol ng aso, andito ako sa natanong yung aso eh. Natanong yung aso kung networking. Ay, sinagot ng aso. Totoo daw sabi ng aso. Good luck sa aso. Power talaga. Okay. Networking ba yan? Ano pong pagkakaintindi nyo sa networking? Tanong mo. Kasi number 2, pwede mo sagutin na, network marketing po ito. Ay, hindi po ito. Now, second option hindi po ito networking. Multi-level marketing ako. Di ba pareho lang? Kaya lang, syempre, iniiwas mo. Kasi, tanungin mo kasi kung anong pagkakaintindi niya sa networking at baka meron siyang bad experience sa networking. So kung meron siyang bad experience sa networking, pwede mo nang ilihis agad. Hindi po ito networking. Ito po ay multi-level marketing. Kung meron naman siyang masamang experience sa networking, you ask. Kailangan pagkwentuhin mo siya kung ano yon. Okay? Maliwanag. Okay, number 3. Pyramiding. Naku, pyramiding yan. Di sabigutin mo, welcome to Egypt. Walk like an Egyptian. Diba? Welcome, diba? Walk like an Egyptian. Sabi pyramiding. The word pyramiding, okay. Ang pyramiding, actually, ang complete term dito ay pyramiding, sales pyramiding. Okay. Ang pyramiding ay legal. Illegal. Ang pyramiding ay illegal. Okay. Pyramiding, check mo sa kanya ang conception niya is, bakit siya nag-conclude ng pyramiding? Is it because of the structure? Is it because of the structure kaya sinabi niyang pyramiding? Or he has a different concept about pyramiding? Kasi dinefine na po ng batas kung ano ang pyramiding. Ano ang batas? Hindi may nakikita ko sa Facebook kung ano ang mga pinag-quote na batas. Ito na ang totoong batas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Okay. Ito ang batas sa ito dapat i-quote ninyo. Legal ba yan? Ito sagot. Okay. Ito sagot. Ayon sa Republic Act 7394 or Consumers Act of the Philippines. Sulat. Republic Act 7394, Consumers Act of the Philippines, doon dinidefine po ang pyramiding. At ito ang definition ng pyramiding. English, malalim. Tatagalugin ko para maintindihan. Joke lang. Ito, concept. Ang pyramiding ay yung maghahanap ka ng investment, manghahanap ka ng tao na magbibigay ng pera o investment. At dahil sa paghahanap mo ng tao na magbibigay ng pera, doon ka kikita ng komisyon. At itong taong nag-invest na ito, kikita rin siya sa paghahanap ng taong magsusulisit ng investment. Maliwanag ha? Ibig sabihin talaga, pera, nagbibigay talaga ng pera. Bakit naging illegal? Number 1, illegal as defined by Republic Act 7394 or Consumers Act of the Philippines kasi bawal talaga yun. Yun yung Ponzi scheme. Kaya, mag-iingat kayo and you don't, strictly speaking, you don't have to use the word investment. Why? Kaya tumitingin na ako sa mga, dito ka mag-invest ka. Diba? Kung medyo learned ang kausap mo, patapos ka. Kasi you know why? Ang registration po ng Empowered Consumerism ay 2. Makinig. Ito na. Para mas maintindihan mo, hindi yung, kasi minsan, ay legal ito kasi bakit naka-register kami sa SEC? It doesn't necessarily mean na once you are registered sa SEC, legal. Makinig ha?
Nire-register sa SEC yung korporasyon. So pag ang korporasyon mo ay nire-register sa Securities and Exchange Commission, legal ang existence ng korporasyon. Second, yung activity ba ng korporasyon ay allowed by law? Like in our case, Empowered Consumerism, activity natin ay sa direct selling. Kaya tayo ay aside from our registration sa SEC, tayo ay registered din sa DTI. Kasi sa DTI, ang registration ng mga direct selling, yung nagbebenta ba ng produkto. O yan yung iba. Yung iba kasi, registered sa SEC, pero the activity is illegal. Why? Because they are soliciting for investment. Once you are soliciting for investment, you should have a separate authority sa SEC. Okay? So pag may nagsusolicit, legal ba yan? Huwag kang papayag lang na SEC registration ng corporation ay papakita sa'yo. The question is, do you have a separate registration or license to operate as investment? Sigurado ako wala yon, kaya nagiging illegal. Legal ang existence ng korporasyon, pero yung activity is illegal. Tayo, nasa direct selling tayo, kaya pag sinabi mong magbigay ka dito at mag-invest ka, mali na agad. Okay? Hindi ka bungol. At dahil nalaman mo ngayon kay attorney, di ba? So do not use the word investment. Sige, punta ka dito, mag-invest ka ng 15 accounts. Of course not. This is not an investment. Strictly speaking, this is a business. Kasi pag sinabi mong investment, anong gusto mong palabasin? Magbibigay ng pera, tapos matutulog lang sa pansitan, tapos kikita na, tutubo. O hindi naman ganun tayo. Ay bisa sa kagustuhan natin makapagpapain. Kasi sa kagustuhan natin magpapain. Yan. Papangakuan mo na langit at lupa. Yan. Basta. Ako nung bahala sa'yo, magbigay ka. Di ba? So, tapos hindi mo madideliver. Tapos, aayaw na itong tao na ito. Ay, ito ang problema. Hindi isusumpa yung taong nangako. Ang isusumpa ay hindi lang buong empowered consumerism. Ang isusumpa ay buong industry ng network marketing. Pare-pareho yung buong networking yan. Nanloko yan. Sabi, wala akong kinita. O, power? Ay, power. Power. O, power? Power. O, so, alam mo na. So, pag sinabing pyramiding ng prospect mo, may duda yan sa legality. Okay? Anong gawin mo ngayon? Pag niraise niya yung issue ng pyramiding, may duda yan sa legality. So anong gagawin mo? Kung illegal ba na pyramiding, parang sinasabi mo naman na illegal yung company. Yung company naman ay 4 years na. Kung illegal ang operasyon ng company, dapat hindi tumagal yan ng 14 years. At alam mo ba yung company na awardan pa ng top 100 taxpayer? O, di ba? 100 top corporation na nagbabayad ng buwis. O, di ba? O, tapos turo mo si attorney. Si attorney ba? Sasali ba kung illegal yan? O, tignan mo, si attorney. O, kaya nga, yun ka, friends, dapat paano ba tayo? Ha? Kung illegal ba ito, hindi ba aabot ba ito ng 14 years? Number 2, top taxpayer itong kumpanya. O, di ba? Ipinaliwanag mo pa ang Republic Act 7394 o Consumers Act of the Philippines. So yung kausap mo, pyramiding ba ito? Legit ba yan? Ay pinaliwanag mo. Memorize mo ang sinabi ko. Ayon sa Republic Act 7394, o to, tumulo na ang laway ng kausap mo. Matalino ito, tinamaan na magaling na ito. Nangungupya lang sa akin doon nung high school. Ngayon may mga Republic Act pa. Totoo ba yung Republic Act mo? Ay tingnan mo sa dictionary. Tingnan mo yan sa batas. Republic Act 7394. Kaya pag tinanong ka ng nanay mo, legal ba yan? Ginagawa mo, nice, 7394. Yung asawa mo, akin na yung pera, sagutin mo, 7394. Anong telephone number mo? 7394. Ibig sabihin, kahit pabalik-balik ta rin, alam mo ang batas. Kasi bakit? Yan ang unang question ngayon eh. Pumunta ka sa OFW, ang mga tanong, scam ba yan? O pyramiding ba yan? Ganun lang ganun eh. Legalidad eh. So dapat kahit paikutin-kutin ka, 7394. Parang ganito lang yun, 1 plus 1 equals 2. Tama? Pitikin kong tenga mo. 1 plus 1. Ang sagot mo pa rin ito. Suntukin kita. 1 plus 1, 2 pa rin ang sagot. Saksakin kita. 1 plus 1. Ang sagot mo pa rin ay 2.
Tadyakan kita, sipain kita, sampalin kita, bugbugin kita. 1 plus 1 equals 2. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? May bago na naman numero sa attorney, 1 plus 1. Ibig sabihin, pabalik-balik ta rin man ang sitwasyon, kaya mong ipagtanggol na legal ang negosyo natin. No. Okay, sumunod. Tanong pala, Diyos ko, nasa letter A pa tayo. Hanggang letter C tayo. Okay, sumunod. Scam ba yan? Yan. May ako. Networking ba yan? Pyramiding yan? Scam ba yan? Try to ask, bakit naman ang tanong mo ay scam? Tanungin mo siya. Scam ba yan? Tanungin mo. Bakit pare? Nagkameron ka ba ng na-scam ka ba before? Every time na tingin mo yung tanong is based sa kanyang experience, tanungin mo siya kung may experience na ba siya na na-scam ba siya. Hoy, scam ba yan? Parang scam ito ah. Pare, sandali lang pare. Matanungan kita pare, bago kita sagutin kung scam. Pare, hindi to scam. Pero matanong kita pare. Meron ka bang experience sa scam? Ay, oo. Hiningan ako ng pera tapos tanongin mo, may produkto ba? Wala, hiningan nga ako ng pera. Basta sabi, magbibigay ako, tutubo daw ng malaki. Malaki percent, 30% daw. Nakita mo, yun ang pyramiding yun. Illegal yun. Hindi yun ang scam talaga yun. Bakit walang produkto? Tayo may produkto. Kaya tayo kumikita dito dahil nakabenta tayo ng produkto o package. Nakita mo? Kaya nga multi-level marketing kasi may additional bonus pa tayo sa pairing bonus na pares na 1/8. Nakita niya. Scam ba yan? Whether pyramiding o scam, check mo kung meron siyang bad experience. Why? O pare, meron kang kwento, bakit may experience ka ba? Na-scam ka ba? Huwag niyong kalimutang pagkwentuhin. Karamihan ng negative, may experience yan. At kailangan mo lang pagkwentuhin siya sa experience niya kung bakit parang negative ang dating sa kanya ng ganitong klase. Pagkwentuhin mo, may experience yan. Na-scam ako. Bakit? Oo, ganyan. Bumili rin ako ng package. Ganyan. Anong kumpanya mo? Power consumerism. Naku. Yung global. Dito sa Saudi, ako inaano niya, nung global. Global ba ito? Hindi. Power consumerism ito. Di ba? Tinamaan ka na magaling. Bakit? Ano bang nangyari? Pagkwentuhin mo, ay pinag-ano kasi ako ng pera. Pinibigay ako ng pera. Anong tanong mo? Ay, nakatanggap ka ba ng product? Nakatanggap naman ako ng product. Bakit anong scam? Hindi ako kumita eh. Tanong mo, ano bang ginawa mo? May gagawin ba ako dun? Tinamaan ka na magaling. Di ba? Kasi may mga bungol-bungol din kasi ng mga distributor. Di ba? Kaya nga, professional like me is here to professionalize the industry. Kasi ang sama pa rin kasi ng pinipersecute pa rin naman sa networking eh. Di ba? Kaya nga tayo ang lilinis. Tayo ang maglilinis ng masamang imahe. Tayo ang lilinis. Parang tayo, isang kuskus, ayos dapat ang linis. Okay? So, scam. So, every time na mayroon negative question, try to ask why. Bakit may ganun ang kanyang pananaw? May experience ka ba pare sa ganitong klaseng negosyo? Bakit parang ganyan? Pagkwentuhin mo. Okay? So bakit di ko napanood? Because this is a multi-level marketing. Networking ba yan? Pare, ano bang pagkakaintindi mo sa networking? Try to check the answer. Kung negative o positive ang ibig sabihin. Pyramiding ba yan? Deny it. Pyramiding. Ang pyramiding is a legal term. Okay? Kung pag-uusapan natin ang batas, hindi ito pyramiding kasi ayon sa Republic Act 7394 ng Consumers Act of the Philippines, ang pyramiding ay naghahanap ng investment at doon kumikita sa paghahanap ng tao na nagbibigay ng pera. Hindi kami investment company. We are into a direct selling and multi-level marketing. We have a product here. Okay? Scam ba yan? Ask your prospect, bakit niya natanong kung bakit scam? Ask mo kung meron siyang experience. Is that clear? Sumunod. Number 5. Marami na nagaganyan-ganyan. Luma na yan. Marami na nagaganyan-ganyan eh. Di ba? Tanungin mo. Mare, dalawa kasi ang panuntunan niya eh. Is it a negative one? Pag sinabi niya marami na nagaganyan-ganyan. Negative ba?
Negative ba pag sinabi niyang marami na nagaganyan-ganyan? Pag sinabi niya, marami na nagaganyan-ganyan, mukhang wala na rin ako marirecruit eh. Diba? Mukhang negative. Mukhang negative. Ayusin mo. Pare, alam mo kung bakit marami nagaganito? Ito na kasi ang pinakamurang ito na pinakabagong pamamaraan ng pagnenegosyo. It's just like a poor man's franchise. Maraming nagaganito pare kasi bakit? Sa maliit na halaga magkakameron ka ng negosyo. Marami na nagaganito, di sabihin mo makiganyan-ganyan ka, maggandanan tayo. Sabihin mo marami ba nagaganyan? Gaano karami? Ibalik mo kaya sa kanya, Mare, sabi mo marami na nagaganito. Mga sa tingin mo, ilan ang nagaganito? Sige, babe. Si Kwan, Mare, si Kwan, si Kwan. Mare, dalawa pa lang yan Sabi mo marami. Meron ako, si Kwan. Si Kwan. Mare, tatlo pa lang yan Mara, tatlo lang pala. Tatlo lang pala. Di ba? Tinamaan ka na magaling. Di ba? Kasi minsan, pag medyo bumitaw ka at bumigay ka sa mga tanungan ng mga, marami na nagaganyan-ganyan eh. Di ba? Tanongin mo, Mare. Sige, pare, usap tayo na maayos, Mare. Sige nga, sino sa mga kakilala mo ang nagaganito-ganito? Si Kwan, name. Mare, sabi ng mga 10. Mare, 10 lang bang kakilala mo? Mare, maraming nagaganito kasi ito ang pinakamurang pamamaraan ng pagnenegosyo. Kasi madali lang at walang overhead expenses. Maraming nagaganyan-ganyan. Okay? Kasi bakit? Ito yung follow-up kasi itong posible niya saturated na kasi ang market. Dami na nagaganyan. Saturated na ang market eh. Diba? Sabihin mo sa kanya, define saturation. Nagmamaalam eh. Define saturation. Yung saturation, yung kwan, basta. Di ba, bungol ka. Diba? Next time, pag nagsabi ka ng word, dapat alam mo ang ibig sabihin. Nag-aalam-alaman ka. Tumahimik ka. Di ba? Okay, ito ang totoo sagot. Drama lang yun. Minsan na drama kayo, masyado kayo seryoso eh. Nako, ito ang sagot. Makinig, ito sagot. Saturation, ibig sabihin, tingin kasi niya, ang perception kasi ng prospect mo, wala na siya mabibentahan o wala na siya marirecruit. Ibig sabihin niya parang wala na siyang marirecruit kasi ang dami na nagaganito. Okay, yung saturation kasi, effect, ayun kasi ay ganito marami na alam niyo sa mga tanong na binanggit, ito ang common words na sasabihin mo. Kunyari, for example, marami na nagaganyan, alam mo sagot? Alam mo, yan din ang akala ko dati. Saturated na ang market, alam mo pare, yan din ang akala ko dati. Naku, scam yan, alam mo, yan din ang akala ko dati. Pyramiding yan, naku Mare, alam mo, pareho tayo. Yan din ang akala ko dati. Don't forget the word. Alam mo, yan din ang akala ko dati. Okay? Saturated na market, Mare, hindi applicable ang saturation ng market pag ang product ay consumable kasi may repeat order. Kasi ang iniisip niya, naku marami na connected kayo sa number 5 na tanong. Na iniisip niya, saturated na market, baka wala na siya mabentahan ng product. Saturated na market kasi baka wala na siya ma-recruit, in other words. Okay? So sabihin mo, Mare, hindi applicable ang saturation pag consumable ang product kasi nakaka-reorder yan. Okay? Ano ba sunod dyan? Yeah. Ibig sabihin din, pag sinabi saturated ang market, check the population. Marami na nagaganyan, check the population. Mare, ang distributor pala ng Alliance Emotion Global o Empower Consumerism, mga more or less 10 million pa lang. Ay, ilan kaya ang population ng Pilipinas? Nasa 110 million, Mare. Paano mo sasabing saturated na ang market? And aside from that, Mare, hindi na naman Pilipinas ang market natin. Diba? Asia, Europe, Middle East, and other parts of the world. Ay, ilan population sa buong mundo, Mare? Isipin ganun. Sa bagay, di ba? Ay hindi mo alam yung sagot. Bungol ka. Kung hindi mo alam yung sagot, saturated na market. Ay, ganun ba? Saturated? Naku, alam ko, ayaw ko na rin. Kasi saturated na. Tinamaan ka na magaling. Imbis na ikaw mangumbinsi sa kanya, ikaw pa ang nakumbinsi. Kasi hindi ka nag-aaral. Sinabi ng apply mo na mag-aral ka. O malamang pag pinapanood mo ito na replay, naku, absent ka ng live. Liwanag?
Sabihin mo, Mare, saturated na market. Tingnan mo nga yung kapitbahay mo sa kaliwa, kanan, harap, likod. Distributor na ba ng empowered consumerism? Kaliwa, kanan, harap, likod. Oo nga, no? Pangatlong tanong, Mare. Huli na ito. Pag hindi mo nasagot, sumali ka na sa akin. Ilan ang distributor na empowered consumerism sa inyong barangay para sabihin mong saturated ang market? Hala. Parang hindi ka makasagot kasi wala kang alam. Salita ka ng salita. Ay, naku, Diyos ko. Pag nag-aral ka talaga na mabuti, alam mo ang sagot. Handa kang lumaban. Hindi yung wala kang kaalam-alam kaya nandun ka lang natutulog sa pansitan, sa kangkungan. Pinapaatid ka ng pinapaatid. Dami mong dahilan. Di ba? Wala kang oras. Power? O power po. O bungol. Okay, game. Ano ba? O saturated the market. Mukhang ang concern kasi nila, marami na nagaganyan, saturated the market. Ang concern kasi niyan mga uplines is baka wala na siya ma-recruit. Ipakita mo ang population ng Philippines, 110 million more or less. Tapos ang distributor pala ng Alliance in Motion Global Empowered Consumerism is around 10 million pa lang. Yung iba pa doon ay 15 accounts, isang tao 15 accounts. Oh, di ba? Yung iba ay user lang, bumili ng package sa si user, hindi talaga magdinegosyo. Noon, hindi magdinegosyo. Paano kung ngayon? Because nag-change na ang circumstances, pwede mo na ma-recruit. Oh, di ba? Pa-terminate mo na account. Di ba? Ay, aside from the Philippines, ang market natin ay worldwide. So, what is 10 million over and above the population of the whole world? Okay, alam mo na. Nako, take down the notes. Take down the notes. Para alam mo. Okay, next. Personal experience. Una, diba? Nature. Sumunod, personal experiences. Yung prospect mo ay sumali na yan sa tinamaan na magaling na networking kung saan-saan. Okay? Tinamaan na magaling nagsasali kung saan-saan. Mas mura kasi 300 lang ang pay-in. Ayan. Minsan dapat dapat, naku, mga bagito lang kasi malaki ang pay-in. Mga bungol talaga, tinamaan na magaling yan. Ayun, sila yung mga taong kailangan nila ma-experience ang mga bagay na yung para matuto. There are two things kasi. Diba? For wise men, you will learn from the mistakes of others. For fool, you have to learn from your own mistake. Kaya yung mga iba, diba? Sumali, ayun, doon sa kwan. Diba? Kailangan nila ma-experience yun. Kailangan dumaan ng process. Kaya nga may mga ganitong training para hindi ka mapariwara, para hindi mo na mapagdadaanan yung mga ganong mistake. Maliwanag. Okay, o personal experience. Ano ang mga posibleng tanong ng inyong prospect base sa kanyang personal experience? Number 1, sumali na ako sa ganyan, hindi ako kumita. Yan, power. Anong sagot mo? Sumali na ako sa ganyan, hindi ako kumita. Try. Tanungin mo, itong tanungin sa kanya. Mari nung sumali ka, una, anong company? Pangalawa is, okay ba yung grupo na sasalihan mo? Pangatlo is, ano ba ang mga ginawa mo, bakit hindi ka kumita? Pagkwentuhin mo siya kasi personal experience na yung kanyang concerns. At posibleng nagtatanong siya kasi it's either natatakot na siya na baka wala na naman, sumali na naman siya ngayon at wala na naman siyang kinita o kitain. Try to ask the experience. Mare, anong experience mo, Mare? Bakit hindi ka kumita? Mare, sumunod ka ba? Yung bang grupo mo ay naturuan ka ba? Ano bang kumpanya? Nagsara na nga yung kumpanya, hindi nga ako kumita, nagsisimula pa, hindi kumita. So hindi siya kumita kasi pala nagsara yung kumpanya. Ano sabihin mo? Ay naku, Mare, iba ito, 14 years na stable ang company. Yan ang common mistake, Mare. Yung mga sumasali-sali sa ganyan kasi bago. Kasi Mare, yung mga ganyan-ganyan, ang pang-come on nila, pioneering ka dito, pioneering ka dito. Dapat, Mare, dahil matured na tayo sa ganitong klase ng negosyo, huwag ka na magpapaniwala sa pang-pioneering kasi ang pioneering sa multi-level marketing ay myth. Kasi bihira ang nagsasucceed ng multi-level marketing sa mga bagong bukas. Di ba? So, bakit? Sumali na ako dyan, hindi ka kumita. Mare, anong kumpanya? Mare, kaninong grupo? Mare, anong ginawa mo?
Tanungin mo kung anong ginawa. Baka natulog man sa pansitan o sa kangkungan at hindi naman talaga nag-network. Kaya hindi kumita. Kasi karamihan ng hindi kumita at umayaw sa multi-level marketing ay sila yung mga taong sila rin ay may kasalanan pero nagtuturo. Hindi ako kumita kasi ganun. Wala ka pa nakitang umayaw sa network marketing o multi-level marketing na itinuro ang sarili na niya. Oo nga, kasalanan ko rin naman. Kaya hindi ako kumita kasi ang dami ko rin naman dahilan kay apply. Ang dami kong excuses. Antigas, di naman kasi ng ulo ko. Wala kang mapapakinggan na gano'n. Karamihan ng umaayaw ang sinisisi palabas. O yan, si Kwan, yung kumpanya kasi yung Kwan, yung package kasi iba ang kulay. Kung man lang yan na may parang rainbow man lang ang kulay, ay maganda sanang ibenta. O, di ba? Kasi ang layo ng opisina, ang traffic pumunta sa Kwan. O, di ba? Pero wala kang makita na kaya hindi kumita, tinuro yung sarili niya. So, anong gagawin mo, Mare? Ano yan? Umattend ka ba ng training, Mare? Umattend ka ba ng training? Ilang trainings na? Kasi ako, Mare, ang tagal ko na uma-attend pa rin ako ng training. Oh, malamang baka hindi ka kumita kasi number one, siyempre baka yung grupo na nasa lihan mo walang alam. Di ba? Sali ka kasi ng sali, bungol ka kasi Mare kung sa kanino ka nagsasali. Ha? O ha, sabihin mo ganyan Mare, this time iba na. Baka Mare kaya sumali ka at hindi kumita nun para mawala ka, para mabigyan ka ng isang experience na matututo ka. Na this time pag dumating ang tamang kumpanya, tamang grupo at tamang sponsor, dahil na-experience mo na yon, you will now appreciate the beauty of this company. Abay, pag ganun kaya mga anak ko, may diin pa. Ay, dapat pang magsasalita ka ng ganun, dapat medyo may diin, you should be passionate. Kasi naman ikaw ay magandang, kasi baka hindi kumita. Ang sagot mo, sige Mari, wag na rin, baka hindi ka na rin kumita dito. Kaya pala ako hindi kumikita. Kasama ko, di ba? Tinamaan ka na magaling. Alam mo naman, Mare, sumali ako, hindi ako kumita. Mare, ano ba ang mga pinagagawa mo? Bakit hindi ka kumita? Tapos nagkwento. Mare, baka siguro, let's take positive. Siguro ang dahilan ng Mare kaya hindi ka kumita, siguro hindi para sa iyo yun. Hindi mo pa siguro panahon yun. At ito na ang iyong second chance. At alam mo, Mare, hindi lahat ng tao nabibigyan ng second chance. Yung ex ko nga, hindi ko nga binigyan ng second chance. Ay, sas! Ay, sas! Diba? Hugutan mo ng konti. Diba, Mari, hindi mo pa panahon nun. Malamang itong tamang panahon. At least natuto ka, Mari, na yung mga hindi mo ginawa nun, at least huwag mo nang uulitin pa muli. Okay? Kaya dito, kikita ka kasi bakit? Tutulungan kita dito, tuturuan kita paano kumita ng mabilis. Okay? Lalo na ngayon sa online o digital entrepreneurship. Ayan, sunod. Ayan. Ito. Tinamaan kayo na magaling. Sumali na ako sa ganyan eh. Iniwan ako na apply ko eh. Anong sagot? Ay, siyempre, sabi ko, pare-pareho sila, iniwan ako. Sino ba i-apply mo? Yung ex ko. Ay, sas! Ay, iniwan ako ng apply mo. Tanangin mo, Mari, bakit ka iniwan ng apply mo? Minsan kasi one-sided lang yung story. One side lang. Side lang ng prospect mo. Pero tanong mo, ito ang sasabihin niyang version, pero may version naman ng upline. Pag tinanong mo naman yung apply ng iwan, sabi mo, hindi ko nga iniwan yan. Bigla na lang hindi nagpaparamdam. Ilang beses ako nagtitext, nagchat, sin mode. Ayaw ko, pinapa-attend ko ng training, pinapapunta ko sa bahay, etc. Hindi na ako sumasagot. Yun ang version naman pala ng upline. Ang version naman pala nito, iniwan ako, hindi ako pinagkita. May kanyang version. Okay? So medyo try to check din. Iniwan ako ng upline ko, Mare, baka may dahilan kung bakit ka iniwan. Ayoko nang pag-usapan yon. Pero Mare, nagka-interest ka ba sa negosyo? This time, ako na magiging apply mo at hindi kita iiwan. Marami akong pwedeng iwanan, pero ikaw ang hindi ko iiwan. Magsasama tayo hanggang yumaman ka. Hindi kita iiwan. Ano ganun eh? Diba? Diba? Hindi kita iiwan, Mare. Seryoso ako dito. Bakit kita iiwan? Diba? Siyempre, iba ang atake pag total stranger yan. Diba? Pag total stranger yan, dapat maayos, kung kunyari sa Facebook mo lang nakilala, diba? Napusakal mo lang sa Facebook, na-boosting mo lang sa Facebook, that person will check your credibility. Where? In your Facebook.
Kaya the question is, ano mga pinopost mo sa Facebook? Does it add credibility and integrity to yourself? Yung mga pinopost mo sa Facebook, kaya kahit na ang total stranger will give his trust to you? Kasi hahalukayin ka niyan eh. Halukayin ka niya. Sino ba? Naku, puro hugot naman. Tinamaan na magaling itong pala mga, ito pala nagre-recruit sa akin, puro hugot pala. Kung ano mga pinagsasabi pala dito. Paano ako magtitiwala sa iyo? You are totally unknown to me. You are a total stranger to me. Who are you? Saan siya mag-check? Ako as a prospect, saan kita i-check? Doon sa Facebook account mo, ano mga pinag-post mo doon? Di ba? Kaya nga isang module sa Facebook marketing. May kanya-kanya tayong module sa Facebook marketing. Kaya nga you have to check. Okay? Iniwan ako ng apply, Mare. Kailangan lang ng assurance dito. Sa pag ganito ang mga linya, iniwan ako ng upline, hindi ako kumita, kailangan lang ng personal assurance mo, Mare. Nakita mo naman, Mare, seryoso ako dito, matagal na nga kitang iniimbita. Nakita mo naman, Mare, yung Facebook ko, accounts ko. Puro business transactions. Kasi I'm super serious with this business. Basta tuturuan kita, sumunod ka lang sa akin, pipilitin natin, mag-goal setting tayo para kumita ka. Basta mahalaga, sumunod ka sa akin. Iniwan ako ng upline ko, Mare. May dahilan kung bakit iniwan. Isa sa mga dahilan, baka hindi talaga kayo bagay sa isa't isa. Malamang pinagtagpo lang kayo pero hindi kayo tinadhana. Ay, sas! Pinagtagpo lang kayo pero hindi kayo tinadhana. Okay? So, in-assure mo, Mare, hindi kita iiwan. Seryoso ako dito. Hindi kita re-recruitin para pagkakitaan. Andito ako para ilapit na tulong ito para maging business partner tayo dito. Okay, so yon. Sumunod, number 3, sa umpisa lang ang tulungan. O yan. Nako, sa mga ganyan, umpisa lang ang tulungan nyo. Try to ask din. Alam mo, yun din nakakala ko dati. Kala ko rin sa umpisa ang tulungan nyo. Try to ask din that person. Mari, bakit ganyan bakit mo naman nasabi na umpisa lang tulungan? Eh kasi ganun, nung ano ko, pinag-train ako, iniwan din ako eh. Gano'n kakatagal tinurungan? Mga 3 years din ako, tapos iniwan din ako. Di ba? Hindi na magaling. 3 years ka na pala. Gusto mo pang magpaalaga sa upline mo. Di ba? Sa umpisa lang tulungan, Mare, hindi sa umpisa tulungan. Actually, sa totoo lang, Mare, tutulungan ka talaga, tuturuan ka naman talaga. Siyempre, pero Mare, tutulungan ka in such a way na tuturuan ka gumawa ng negosyo, tuturuan ka para matuto. Pero siyempre, Mare, siyempre, negosyo mo rin ito. Dahil negosyo mo ito, Mare, nandito kami para i-assist ka. Pero ikaw pa rin siyempre ang magagawa ng negosyo. Sa umpisa lang ang tulungan, sa umpisa, pero define mo na, Mare, i-define mo nga, Mare, yung umpisa. Baka ang umpisa niya ay 2 years. Di ba? Baka ang umpisa niya ay 3 years. Mare, dito, umpisa, tuturuan ka namin. Di ba? Pero siyempre, basta, tutulungan ka namin. Huwag ka nung magpaliwanag. Kapag hindi pa nagpipayin. Di ba? Natuturuan ka namin. Basta hindi ka namin iiwan until and after makuha mo yung lahat ng kaalaman para yumaman dito sa negosyo. Yung umpisa ay, yung umpisa na yun, malamang 2 years, 3 years dito, tulungan ka namin dito. Okay? So dito, sa umpisa ka namin tutulungan kasi sa umpisa, doon wala kang alam. At pag wala kang alam, nandito kami para turuan ka, tulungan ka paano gawin ng tama ang negosyo. At ang maganda niyan, may JLIM project para turuan ka aside from me. Sa dami ng mga trainings dito, talaga mananawa ka talaga, Mare. Okay? So sa umpisa lang ang tulungan, hindi yan totoon, Mare. Baka yung experience mo sa upline mo dati, wag mong idamay kami dito kasi kami seryoso dito. Baka yung upline mo dati ay hindi talaga seryoso. Okay? Sumunod. Number 4, gagamitin nyo lang ako dyan. Ayan, may mga ganyan mga tirada eh. Gagamitin nyo lang ako dyan eh. Personal experience, ginamit lang ako dyan eh. O, meron akong ganyan. Sinali ko yung anak ng barkada ko, photographer. Di ba? Nung college graduate. Nung pinayin ko na at lahat. Di ba? Nung nalaman na sumali sa network marketing, sabi, gagamitin ka lang ni Andrew dyan. Di ba? Ikaw nang gustong tumulong, gagamitin ka pa raw. May mga ganun pa na gagamitin ako. Mare, pwede mo, alam mo, Mare, yan din ang akala ko dati. Akala ko gagamitin din lang ako. Pero alam mo, napag-aralan ko, hindi pala ganun. Yan din kasi ang akala ko dati. Di ba? The proper word is akala ko. Yan din ang akala ko dati. Okay? Alam mo, gagamitin pa rin. Paano mo sasabihin? Kasi lahat ng magre-recruit eh.
Di ba? You ask, bakit ganun ang conception niya? Sa paanong paraan ka gagamitin? Di ba? It's more on realization dun eh. Kasi ang dami kong kakilala eh. Gagamitin mga kakilala ko, Mare. Tuturuan ka namin pero sa baba mo rin kasi ilalagay. Kami nga ang tutulong sa iyo eh. 'Di ba? Eh bakit, Mare? May konting twist motivation. 'Di ba, Mare, pag empleyado ka, ginagamit ng kumpanya mo yung talino mo at yung oras mo for 8 to 10 hours o ginagamit ka ng kumpanya mo. Tanong, Mare, for how much? 15,000? 20,000? Medyo malumanay na konti kasi magmo-motivate ka eh. Kukurot ka ng konti sa puso eh. For him to realize. Di ba? O nga no, ginagamit din ako. O dito, subukan mo, magpagamit ka. Gagamitin ka dito, pero kikita ka ng 500,000. Dito ka bibili ng sarili mong kotse. Dito ka makakameron ng bahay at maraming oras sa pamilya. Gagamitin ka dito, pero ikaw ang makikinabang. O, di mas mabuti na magpagamit kaysa magpagamit ka sa opisina na hindi ka naman yumaman. Okay? So, may a little twist of motivation. Try to ask, anong ibig niya sabihin na gagamitin? Number 2, i-twist mo ng konti, i-segue mo ng konti sa motivation na sa ating buhay, sa pang-araw-araw na buhay, nagagamit din tayo. Di sabihin mo, Mare, maggamitan tayo dito. sabihin mo, Mare, gagamitin, actually, Mare, kami ang gagamitin mo para magpa-oo sa bago mong prospect. Kami ang gagamitin mo kasi kami ang tutulong. Kasi depende nga yung ano ibig niya sabihin sa gagamitin. Okay, sumunod na tanong na personal experience. Apply pag personal experience, pag kailangan niya magkwento. Pag kikwento, hindi mo siya ikakat. Let him tell the story. Bakit niya nasabi yun? Ito, nagsasayang ka lang ng oras dyan. O ikaw pa sinabihan, nirecruit mo. Sinabi ng matanda, nagsasayang ka lang ng oras dyan. Sasayang ka lang ng oras dyan. Anong sagot mo? Sige nga, anong sagot mo? Ang sagot, alam mo, yan din ang akala ko dati. Yan din ang akala ko dati. Akala ko rin nagsasayang ako ng oras. Okay? So, sabihin mo, Mare, ano bang basihan mo? Nagsasayang ka ng oras. So, ito ay karamihan. Ito, kasama ito ng number 7, number 6. Yan. Maghanap ka ng trabaho, wag kang magganyan-ganyan. Pareho yung 5 and 6. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Maghanap ka ng trabaho, wag kang magganyan-ganyan. Kanino mo naririnig? Sa mga magulang. Sa mga magulang na sinasabihan ng kanilang mga anak, maghanap ka ng trabaho, kung ganyan-ganyan. Nagsasayang ka lang ng oras dyan. You know why? Number 1, baka naaawa sa iyo yung magulang mo. Baka nakikita niyang pagod na pagod ka pag uwi sa gabi, nakasimangot ka, nagdadabog ka pa kasi wala kang pay-in. Hindi siya kontra yung magulang mo, hindi siya kontra sa ginagawa mo. O hindi yung asawa mo kontra sa'yo. Deep inside in his heart, naaawa siya sa'yo. Ayaw niya nakikita, hindi maipintura yung mukha mong simangot, nakasimangot. Ayaw niya nakikita nagpapakapagod ka. Kasi nakasimangot ka, kasi hindi ka nga nakataon ng training, na hindi ka mukhang positibo sa buhay. Nakasabihin mo, parang grabe, di ba? Pare. O kamusta na anak? Kamusta na po? Ang saya-saya namin doon, nanay. Magkano nang kinita mo? Wala, nanay. Pero masaya kami. Oh. Ayun, sabi mo, magkano kinita mo? Wala nga, nanay. Mahirap na hirap to. Ano sabi niya? Nagsasayang ka lang ng oras dyan. Malis ka na. Oh, di ba? So, hindi siya against. Naaawa ang magulang mo sa'yo kasi you might be wasting your time. So, depende rin sa'yo. Sabi mo, Mari, paano mo nasabi nagsasayang ng oras? Nay, Nay, nagsasayang ng oras. Paano mo sasagot ng nagsasayang ng oras? Pag magulang, maayos ang pakikipag-usap. Pag ginera mo magulang mo, yari ka. Sabihin mo lang, Nay, hindi ako nagsasayang ng oras. Nag-i-enjoy nga ako. Ang dami ko nga natutunan eh. Kasi baka akala ng magulang mo, ang barometer malamang na magulang mo ay yung kita sa negosyo. 6 months ka na, humihingi ka pa rin ng pera sa kanya. O, di ba? So nakita niya, anak ko mukhang 6 na buwan na wala pang kita, sa akin pa rin humihingi. Minto ka na, nagsasayang ka lang ng oras. You have to explain, Nanay, alam mo, kahit wala akong kinikita, nagbago yung pananaw ko sa buhay.
Alam mo, ganun pala yung nanay, yung mind setting, yung pala mga programming ng utak. O, di ba? Nakikita mo nanay, tuwing umaga nakangiti ako, di ba? Nakangiti ako palagi, nagiging positibo ako sa buhay. Hindi man ako kumita, at least nabago yung pag-uugali ko, nay. Di ba? Di ba? At least nagbago yung ugali ko, nay. Nanay, huwag kang tumingin sa kita. Damirpak na naging, di ba? O, sipag-sipag ko na, nakita mo, lagi akong nakangiti. Di ba? Lagi akong nakangiti, ibig sabihin, naging positibo ako sa buhay. Doon pa lang, nanay, hindi na nasayang yung oras ko. Ikaw nga, nanay, 25 years ka na empleyado, ang hirap-hirap na natin. Hindi ba ikaw yung nagsayang ng oras dyan sa employment? May konti, tira ng konti. Ikaw, nanay, wala ka naman. Di ba? Di ba, nanay, ikaw nagsayang ng oras? At naman, sasagutin, joke lang yan, tinama ka na magaling. Ha? Pag yari ka. Di ba? Sabi mo, nanay, hindi ako nagsayang ng oras. Ang dami ko natutunan. Kung ang tinitingnan mo, nanay, na nagsasayang ako ng oras kasi wala ako masyadong kinikita, nanay. Hayaan mo, nanay. Suportahan mo ako malapit na, nanay. Nakikita ko na ang liwanag. Hindi naman nasayang kasi bakit, nanay? Malaki ang pagbabago ko sa pananaw ko sa buhay. Nagkameron ako ng bright perspectives in the future. Nayayaman tayo, nanay. Ay, mga magulay, kunting buladas lang naman kasi. Kumukontra ka kasi, nakasimangot ka kasi umuwi. O di ba, maghanap ka ng trabaho, huwag kang maganyan-ganyan. O, you don't have to blame your parents. You know why? Lumaki sila sa environment, sa generation nila na kung saan ang trabaho ang pinakatamang magpapabago ng buhay nila. Lumaki ang mga magulang natin. That's the mental programming. Hindi natin masisisi ang mga magulang kung bakit ang default mood nila ay trabaho. Because during their time, noong 1940s, 1960s, 1970s, during their time, ang pagkameron ka ng employment ay malaking kaginhawaan sa buhay. Diba? Kasi nung unang panahon, diba? Pag naging teacher ka, sikat na sikat ka sa inyong lipunan pag naging teacher ka. O, diba? Hindi ka graduate ng college, pero ang gagaling mag-i-English noong mga unang panahon, ng mga post-war o pre-war. Mga lolo at lola natin, hindi tapos ng college, pero magaling mag-English, pero sila ay teacher. Kasi during those times, na ang teacher, kinikilala sa lipunan. Kaya malamang ikaw ay pinag-teacher ngayon, o pinag-iinyero ka ngayon, kasi nung panahon nila, nakikita nila na mga professionals o may trabaho ay magandang kaginawaan sa buhay. Noon yun. And our parents, yung mga magulang natin, pinipili tayong mabuhay sa panahon nila kung saan may trabaho ay kikita na malaki. They are trying to push their formula of success. Meron silang sariling formula na ibinibigay sa atin. Anong formula yun? Maging empleyado. Kaya pag hindi ka naging empleyado, ang sabi niya, maghanap ka ng trabaho, huwag ka magganyan-ganyan. So huwag mo aawayin yung magulang mo. You have to understand kasi iba yung era nila. Una, nay, huwag mo naman akong paghanapin ng trabaho. Ang ganda nga dito. Madarat tayo doon. Akong bahala sa'yo, nay. Akong malapit na ito, nanay. Huwag mo na akong paghanapin ng trabaho. Supportahan mo na ako, nanay. Akin na nga, nabigyan mo akong referral. Di ba? Di pag kumita ka, bigyan mo ng 10,000. Nanay, ito 10,000. Gastusin mo ito, ubusin mo ito ng 3 araw. Pag hindi mo ito naubos 3,000 sa 3 araw, nanay, hindi ka na makakaulit. Naya. Ano sabihin nanay mo, ay nanay, ay maanak, meron pala akong mga referrals, yung mga kumari ko pala sa palengke, ito, ibigay ko na sa iyo. Ay, di ba, pera lang ang katapat, tinamaan na magaling. Kaya dapat sabihin mo sa mother mo, ipaintindi mo sa mother mo, na mother, initially, hindi barometer ang kita dito. Yung personality development, naging positibo ka sa buhay, naging happy ka, maganda. Para nang lumiwanag yung dapat doon pa lang, nanay, malaking ka na nanay. Hindi tinuturo sa eskwelahan yun, nanay. Hindi mo nga tinuro sa akin, nanay, maging positibo eh. Puro mo nga ako pinapagalitan eh. Halika nga, nanay, sumali ka nga sa akin. Recruitin na kita, nanay, para kumita ako 700. Si nanay, si tatay sa kaliwa, may 1,800 ako para tayo lahat ay positibo. Ay, di ba, power? Ano ba yan? Ito, nanay, ito. Dali, repair lang. Ito. Ikaw to, sige. Yung kapitbahay natin, Chismosa, i-repair mo, may 700 ka doon. Yung kapitan natin sa barangay, yung head ng kapitan, doon, yung nasa kaabang ng ayuda. Recruitin natin, ilagay natin sa kanan. Pag nagparas yung Chismosa mong kapitbahay at saka yung kapitan ng barangay, 1,800 yan, nanay. Ganun lang kumita. Ay, ganun lang yun? Oo, nanay. Okay, kaya wag mo na akong paghanapin ng trabaho, nanay, kasi maganda itong ginagawa. Mas maganda to sa trabaho. Tingnan mo nga si attorney na, hindi na nga naghanap ng trabaho. Nag-networking nga. Nasa easy nga si attorney. Malaki ng kita niyan. Sabi mo ganun. Try to, pag medyo magulang na malapit na sa iyo, ang mga nagre-raise ng issue ng 5 and 6, medyo lambingin mo na lang.
more or less kasi nakikita niya na hindi ka nagtatagumpay. Nanay ko nga, sabi sa nanay ko, parang sabi na nanay ko, bakit parang wala ka na pinupost ngayon? Wala ka na pinupost sa bumili ng product. Sabi nga nanay ko yan, saan? Sa Facebook, wala ka na pinupost. Kasi doon sa dating sinaunang networking ko, lagi ako nagpo-post ng product. Nanay, mami, sabi ko ganyan, mami, wala akong pinupost sa product kasi online na ang orderan ngayon. Wala ka na makikita. Baga, di ba? Kailangan paliwanag. Kasi concerned nga sila. Yung magulang may concern, tinitingnan ng mga magulang mo, kamag-anak, mga kaibigan mo, kung anong nangyayari sa Facebook mo. Kaya kung humuhugot ka dyan at nakikitang walang pagbabago, pag-uugali mo at ganun ka pa rin, papahintuin ka talaga at para sa kanila, nagsasayang ka ng oras at kung nagsasayang ka, maghanap ka ng trabaho. Kaya sabihin mo ngayon, paghanapin mo akong trabaho, natatanggalan nga ngayon. Dami nga, 10 million workers nga sa buong Pilipinas sa mawawalan trabaho. Paghanapin mo trabaho, Nay? Nasaan ang puso mo, Nay? Nasaan ang puso mo? Palalabasin mo ako na may COVID. Oh. Di ba? Okay? O, sumunod. Next. Product. Ay, paano ko may tanong sa product? May alam ka ba sa product? Puro ka marketing. Paano kang tanong ngayon guys tungkol sa product? Ay, tayo nako. Dito pa sa atin. Nako, bihira pa naman ang padala mo na lang video ng product. Ay, paano kung may instant na product ang tanong, concern? Padaanan natin tanong sa product. Ano sabi? Pwede ba sabay diabetes yan? Diba? Pwede ba sabay hypertension yung C24? Pwede ba yan? Ganito, ganyan. Pwede ba sa cancer yan? Pwede ba sa kwan? Anong sagot nyo? Ay, sadali lang ha. Tanong ko lang kay Doc. Sadali. Doc, pwede ba ito sa kwan? Di ba? Apply. Ay, hindi mo kasugot siya. Apply. Anong sagot mo? Pwede ba sa, bibili ako ngayon. Pwede ba sa may hypertension? Anong sagot mo? Pwede ba sa cancer yan? Anong sagot mo? Naku. Parang pwede po na parang hindi. Di ba? Bibili, hindi. Hindi ka na naman kasi nag-aral. Doktor. Sabihin mo, ang C24/7 po ito ay herbal, ito po ay food supplement. Pwede po ito. Di ba? Kasi gulay po ito po eh. Mushroom, di ba? Fruits, vegetable, ganun, pwede po ito. Kasi supplement po ito. Hindi naman po ito gamot. Kasi ang tingin nila gamot eh. Hindi po ito gamot. Liwanag, pwede po ito kasi supplement lang po ito. Okay? Sumunod. Sabi ng doktor, bawal daw sa akin ang food supplement. Yan. Sabi sa akin, bawal daw ang food supplement. Ipakita mo yung Sabi mo, ay, bakit po kaya pwede? Minsan kasi pinagbabawal. Tinamaan magaling ha, Dilsen. Pinagbabawal ng doktor ang food supplement kasi siya mismo palang doktor may ini-endorse na food supplement. May bias na. Tingnan mo ang mga doctors ngayon. Aside from the synthetic medicine, nag-i-endorse na rin ng food supplement. Makikita ka, bilhin mo ito. Nandun na sa Nandun na binibenta. Okay? So sabi ng doktor, bawal daw sa akin ng food supplement. Bakit kaya? Ipakita mo lang yung marami pong doktor sa nag-i-endorse ng C24/7. Ito po. Pakita mo ganun, bakit na bawal ang food supplement? May dahilan kasi. Wag mo sasabihin, wag naman kayo mag-aas ng doktor, na ihinto mo na yung binibigay na maintenance sa'yo ng doktor, ipalit mo na yan, ihinto mo na ito na lang, ikaw ang nagdo-doktor, kaya napapasama, kaya galit na galit sa atin ng mga medical practitioners kasi nire-replace natin ang kanilang opinion na matagal nilang pinag-aralan at ang gamot na matagal nang na-formulate at may mga sadamakmak na testing pa ng American Drug Association yan. Tapos bigla mong ikaw na walang kamaang-muang ipapahinto mo magdo-doktor. Sabihin pa ng prospect mo, ay sabi po kasi nung distributor na empower ko siya, hinto ko na raw po ibinigay yung doktor, ibigay ng gamot at kailangan ko na raw po. Diba? Tinamaan ka na magaling. Hindi. Ay pwede po nyo pong dalhin ito. Ito lang po ang contents nito. Ipakita nyo po sa doktor. Parte na nyo po kung bawal talaga. Kung walang ini-endorse na food supplement ang doktor, kasi kung meron siyang ini-endorse na food supplement, ayaw niyan, ibibili ka sa kanya. So sabi po ng doktor, bawal doon sa akin ang food supplement. Bakit kaya? Kasi ito naman po, actually po, bawal po ang food supplement. Pero alam mo po, marami po mga doctors and health professionals ang gumagamit po at nire-recommenda po uminom. Kung may picture ka ni Doc Butch dyan at mga doctors na nag-i-endorse ng product. May picture ka, kasama ka. Tsak. Pag nakita mo si Doc sa opisina, pa-picture ka sa mga doctors. Ito po, doktor, may sakit ka. Maganda ba yan? Ini-endorse pa ng doktor yan? Ini-endorse yan. Kasama ko picture ko. Nasa iPad mo. Kasama ko si Doc, Doc Butch. Nag-i-endorse. Nakita nyo? Kailangan lang ebidensya talaga. Next question. May overdose ba yan?
May overdose ba yan? Generally, siyempre, ang food supplement, walang overdose. Generally, walang overdose. Bakit? Ilan bang balak mong inumin? Gusto mo ba isang banig, isang araw? Ay, wag naman yung ganun. Diba? May food supplement. Basically, walang overdose ito kasi food supplement to. Pero mas maganda kung once lang o twice. Diba? Kasi hindi mo naman kailangan kaya food supplement, may kinakain ka. In addition lang ito, yung mga hindi mo nakukuha mga vitamins and minerals sa mga pagkain mo, in addition na ito, kaya nga supplement. Okay? So wala siyang basically overdose syempre. Pero wag naman yung syempre kahit na walang overdose naman, wag mo naman syempre laklakin yan. Ng isang banig, isang upuan. Okay, next. Anong question? Pwede ba sa buntis o bata? Buntis yung prospect mo. Nilatagan mo, maganda pa yung C24. Pwede ba sa buntis o bata? Yung KD 24/7, pwede sa bata. Basically, ang buntis, siyempre, medyo delikado ang buntis. Ano ba sabi ng mga doktor sa office? Pwede ba sa buntis? Ang product natin, C24/7. You have to ask. Kasi maraming mga restrictions sa buntis. Di pwede mo kung gusto mo, ipakita mo yung C24/7, tanong mo sa OB-GYN, sa doktor niya kung pwede yun. So basically, dapat alam mo, pwede ba sa buntis o pwede ba sa bata? Tanong mo sa doktor. Kasi siyempre, yung KD 24/7, pwede sa bata. Yung buntis, ang medyo baselan yun. Usually kasi kahit pwede, mas gusto nila na ang doctors na play safe kasi iniinom kasi may buntis. Hindi yun, kasi mayroong bata sa sinapupunan. So you should be ready with this question about the product. Sumunod, umiinom na ako ng 2 kahon, hindi naman gumaling sakit ko. Yan, may mga ganyan pa. Umiinom na ako ng 2 kahon ng C24/7, hindi naman gumaling ang sakit ko. Di ba? Merong sakit sa baga, meron kasi sigarilyo. Di ba? 15 years na nigarilyo, gustong gumaling sa loob lang ng 2 kaiinom ng 2 kahon. Bungol ka mo. Pagkatapos mo inabuso ang katawan mo ng 15 years, gusto mo 2 kahon lang, gumaling ka ng sakit mo sa baga mo, yan lang cancer mo. Minsan kasi bungol mare naman. Hindi naman, ang C24/7 o ibang products namin, hindi naman ito gamot. Ang trabaho ng health supplement, mare, dapat kanta, ang trabaho, mare, ng health supplement, pinalalakas ang immune system natin. At pag malakas ang immune system natin, yan ang naturalesa natin mga doktor sa ating mga sakit. Kaya ang tao gumagaling pag umiinom ng C24/7, hindi talaga nagpagaling ang C24/7, kundi lumakas ang immune system ng tao sa kainom ng C24/7 at yung immune system na yon ang gumagamot sa sakit. So hindi yung C24/7. Kita mo? Okay. So ibig mo sabihin, kaya nga sabihin mo, ay mare, hindi naman porke 2 kahon gagaling ka na agad. Kasi depende sa composition ng katawan. Depende sa physical competition, sa physical made-up ng katawan. Posibleng iba gumagaling nga, 1 banig lang. Iba 5 banig lang. Pero depende sa tao. Hindi porke 1 banig lang o 2 banig sa isang tao. Ganon din sa ibang tao kasi iba-iba. Ikaw naman, mare, pambihira ka naman. 15 taon mong inabuso ang katawan mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, naghihintay ka, gumaling 2 kahon. Ano ito, miraculous? Water? Ano ito? Ano ito? Patawas ka kaya, mare. Patawas ka kaya, pauso ka kaya, baka may naano ka, may nasagi kang duwending itim. Di ka, mare, tigil mo na yung singhot mo. Di ba? So gano'n, uminom ka 2 kahon. Depende po sa tao. Depende kasi pinalalakas ang immune system. Baka sobrang baba ng immune system mo. So take ka lang ng take. Bumili ka kasi ng isang package para makamura ka. Para pag may 25% discount ka, bumili ka ito, inumin mo. Maliban pa dito, may hydrogen molecular water, meron ka pa C24/7. Tira. Diba? Maganda sa liver naman yung perfect white. Damihan mo kasi. Titipid ka kasi. Diba? So yung ganon, ilang taon ka na, mare, may sakit? 10 taon na po ako may sakit. Tanungin mo, ilang taon na po ba kayo may sakit? 10 taon naman po kayo may sakit na Pagkatapos yung inabuso yung katawan nyo, ngayon this time, sasabihin mo naman, 2 kahon lang, gusto mo nang gumaling. Actually po, itong produkto namin, hindi nakakagaling. Nakakalakas po ng immune system. At pag lumakas po yung immune system mo, yung pong immune system na magpapagalit o magiging doktor natin sa ating mga sakit. Yan, basta attorney. Okay, sunod. May maintenance ako, itutuloy ko pa ba? Diba? Sa ganda ng produkto, nainganyo sa produkto, ang tanong niya, may maintenance ako, itutuloy ko po ba? Ang sabihin mo, ituloy niyo po yung maintenance niyo, isabay niyo lang po ito. Kasi ang kamisan kasi, nagdodoktor-doktoran, pinapahinto yung maintenance, inire-replace ang maintenance ng C24/7. Sabihin niyo po, ituloy niyo lang po ang maintenance niyo at isama po niyo po itong C24/7 at makikita niyo po, pag maganda na po ang katawan niyo at lumakas na po yung immune system niyo, tingnan niyo, magpa-check up kayo, baka bawasan na po yung maintenance niyo o baka mawala na po yung maintenance drug niyo.
Okay? So huwag kayong magpapahinto. Hayaan nyo yung doktor ang magpahinto ng maintenance. Sumunod, mahal naman. Ang mahal naman ng C24/7, 1.3 pala isang kahon. Ano sagot mo? Ay, mahal talaga kasi imported. Tinabaan ka na magaling. Ha? Tanong nyo, mahal naman ang produkto nyo. Alin pong produkto yung C24, 1.3, ganyan. Sabihin nyo po, saan nyo po ba kinukumpara itong C24/7? Ay, mahal dun sa kwan eh. Kasi yung iniinom kong tiki-tiki. O, di ba? Ay, matanda ka na, tiki-tiki ka pa? Sabi mo, iba po kasi ang kalidad nito. Tandaan niyo po, ang mga dekalidad na health supplement ay talagang medyo may kamahalan pero mura na po yan. Kasi bakit po? Mas mahal po ang bypass operation at mas mahal po ang kabaong pag namatay ka. Di ba? Sabi ko sa iyo, depende lang talaga sa kausap eh. Ang mahal naman yan, ay saan niyo po kinukumpara? Ang maganda kasi po dito, maganda po, dekalidad po. Isipin mo, pinormulate po ito ng more than 200 doctors, health professionals, scientists, at renowned herbalists sa Nature's Way sa Amerika. Mahal po kasi dekalidad po ang mga ginamit nitong sangkap. Kaya po syempre, mas mahal po magkasakit kaysa po sa maintenance. Alagaan na po natin to. Prevention is better than cure. Pag mahal, saan niyo po kinukumpara? Kung medyo gusto mong patawan, naku, Mari, Mari, pambihira ka naman. Mas mahal ito pag na-bypass. Mahal ito kaysa sa kabaong, Mari. Di ba? So, yun na mga tirada. Sunod. O healing reactions. O minsan, pag may umiinom, nahihilo. Akala mo ka, aral to sa product, loko. Ako, Mari, nahihilo ako. Mari, na uminom ako ng C24, nahihilo ako. Mari, inantok ako. O ganyan, nagtaipa ng itim. Ano sagot mo na, kumari, ihinto muna, Mari, ako delikado, baka mali yata, expired na yata yung C24 na binili mo sa akin. Muna, anong sagot mo? O, solusyon. Pag nahihilo ka, Mari, o, di tulog mo. O, pag inaantok ka, itulog mo. You know why? Kasi yung mga nahihilo, inaantok sometimes, ito kasi yung tinatawag na healing crisis. Ito yung epekto, may mga inaayos pa sa katawan mo. Oh, ibig sabihin, pag may umiinom ng C24/7, medyo sabihin mo na sa kanya, Mari, ikaw ba yung naglo-long drive ka? Minsan kasi may mga tao kasi dito sumasarap ang tulog. May mga tao kasi nahihilo dito kasi inaayos ang kanyang katawan. May mga tinatawag kasi dito na healing crisis, Mari. Kaya sinasabihan ko na sa iyo, Mari. O, detoxification, pag umiinom ka minsan ng C24/7, ibang nagkakabera ng sipo. Mari, pambihira naman yan, wala akong ubo. Nung uminom ako, inubo ako, nakakaubo pala yung C24 mo. Anong sagot mo? O hinto mo na. Sabi mo, Mari, kasi may mga dried phlegm ka dito. Sa bronchial system mo kayo dito. Sa bronchial system mo, meron kang mga dried phlegm. Kaya nung uminom ka, nireject, in-expel ng katawan mo kasi lumakas yung immune system. Kaya inubo mo yung plema. Sinipon ako, maganda, good yan. Kasi yan ang palatandaan na epektibo ang produkto. Yung dumi ko may itim. Di ba? Yung dumi ko. Di ba? O may itim. O, kasi inaayos yung colon eh. Part of detoxification. Yung ihi ako ng ihi, Mari, dito. O, di ba? Ihi ako ng ihi, Mari, dito kasi inaayos nga. Kasi ang pag-ihi, detoxification of our kidney. Good, Mari. Good. Kasi yan ang healing crisis. Detoxification yan. Pananakit ng bahagi may sakit ng katawan. Akala mo, mabugado to, doktor dito, loko. MD ako, mukhang doktor, pero PhD, pero hindi doktor. You should know this. Kasi hindi mo alam, baka pinaghahanda mo lang ay tanong tungkol sa pyramiding, tungkol to sa marketing plan. Dapat you should know. Malalim dapat ang pananaw mo sa produkto. Okay? Sumunod. Marketing plan. Ano ba ang tanong? Ano ba? Ilang oras ba tayo? Matagal na ba tayo? Okay. O, matapos tayo. What did you have? O, marketing plan. Ano ang tanong? Posibleng tanong sa marketing plan. Number 1, yung nauna lang ang kumikita. Naku, sumali man, nakita ko sa illustration mo, yung nauna lang ang kumikita. Sabihin mo, Mare, walang nauna, walang nahuli dito. Nauna kasi bakit? Natural, nauna, lumalaki kasi lang yung mga ano. Pero dito, hindi porket nahuli ka, hindi ka kikita. Ganito ha, nauna lang ang kumikita. Anong sagot? Maring hindi porket na nahuli ka, hindi ka kikita ng malaki. Kasi bakit? Depende sa pagpapalaki mo ng kaliwa at kanan. Pag mas magaling kang magpalaki ng kaliwa at kanan at ginawa mo ng tama negosyo, posibleng mas malaki pa ang kinita mong ikaw na nahuli kaysa sa nauna. Si attorney nga, kasasali lang malaki na ang kinita, nahuli yun. Oh. So, ibig sabihin, walang nauna, walang nahuli. It's a myth. Sa binary system, posibleng mas malaki ang kinita mong ikaw na nahuli kaysa sa nauna. Depende sa sipag. Sabihin mo, ha, Mari, hindi porke i-illustrate mo. Ito, Mari, ikaw dito. Dito ka nagpalaki ng kaliwat kanan. Dito naman sa kabila nung nauna, medyo paewan-ewan. O 5 aswang lang ang sumali. Di 5 pares lang yun. Nahuli ka. May 20 pares ka. Magkano dito? Yung kaya nga nun, illustrate mo.
na posibleng malaki rin ang kinikita ng nahuli. Pero hindi porke nahuli ka, hindi ka kikita ng malaki. It's a myth. Marami din ako na ganyan. Yung mga nahuli lang na una. Minsan kasi, alam niyo sa totoo lang, minsan kasi may mga sagot. Minsan kasi, sasagutin mo na rin yung mga pabalang na tanong. Alam mo kung bakit? Para i-burst mo na yung ego. Basagin mo na rin kasi. Kasi ang tao pag nasaktan, 'di ba pag binasag mo masasaktan. Kasi kasi ito yung authentic self niya, yung authentic self niya binabalutan ng ego. Kaya makikita niyo sa networking, basagin mo na yan, basagin mo yan. Ibig sabihin binabasag yung ego. Pag nabasag na kasi yung ego niya, lalabas yung authentic self. Medyo malalim na konti. Yung authentic self, ibig sabihin, minsan kasi may mga taong alam mo na kailangan ng dagdag kita, pero dahil sa pride at dahil sa ego niya, ayaw niyang gumawa ng networking. Kaya nga dapat binabasag mo. Tatantyahin mo lang, babasagin ko na ba ito? Di ba? Basagin ko, magagalit to sa akin. Pero at least nabasag ko at naparealize ko niya, bumaon sa isipan niya na kailangan niya magdagdag ng kita. Okay? So yung nauna lang kumikita, you should know the answer. Number 2, nahuli na ako, nasa buntot na ako. Oh, the usual. You should be ready with this. Sa marketing plan nyo, pag nasa huli, no. Pareho na number 1 and number 2. Nahuli na ako, nasa buntot na ako. No, not necessarily. Kahit na nahuli ka, kahit nasa buntot ka pa, tinamaan ka ng magaling, pwede kang kumita ng malaki. Kasi depende kung gaano ka kabilis magpalaki ng kaliwa at kanan mo. Illustrate mo. O dapat may ballpen ka dyan, o may ano para maipakita mo. Okay? That's a question sa marketing plan. Number 3, sumunod, yayaman ba talaga ako dyan? O yan, medyo nagduda ng konti, yayaman ba talaga ako dyan? Ikaw ba mayaman ka na? Sige nga, libre mo nga ako. Diyan magagaling ang mga Pilipino. Yayaman ba talaga ako diyan? Kung yayaman talaga ako diyan, ikaw ba yumaman na? Di ba? Sabi mo sa kanya, kasasali ko lang last week, Mari. Bungol ka naman. Paano ko yayaman? Ikasasali ko lang next week. Huwag ka na sumali, Mari. Bungol ka. Bawal sa team ko ang bungol. Sabihin mo kanyan. Di ba? Yayaman ba talaga? Yayaman ka dito kasi nakita ko, Mari, ang pag-asa na yayaman. Hindi pa ako mayaman kasi nagsisimula pa lang ako. Di ba? Paano ko malalaman ng algebra? Grade 1 lang ako. Paano kung malalaman ang batas ay ako'y college pa lang? 'Di ba? Don't expect parang sa grade 1 lang ang tinuturo siyempre sa aming mga grade 2. Paano lang sumulat? Paano ba magbasa? Don't expect na magkaalam namin ng statistics, algebra o chemistry kasi grade 1 lang kami. Ibig sabihin, bago pa lang ako, huwag ko naman mag-expect na yayaman agad ako. 'Di ba? Nang-aalas ka ba, Mari? Kung anong pambihira ka, magsaulian na tayo ng kandila, Mari. Inaalas ka mo ko eh. Pero kung tanong mo talagang totoo, yayaman ka. Depende sa iyo kung masipag ka. Dito ba igagaling ang sagad na galing at talino mo? Pwede kang yumaman, pwede kang kumita, pwede kang yumaman. Kaya lang tanongin mo, Mari, ano ba ibig sabihin mo na mayaman? Kasi yaman, the word is yaman, is relative. Mari, yayaman ka ba? Ano ibig sabihin yayaman? Yung magkakameron ako ng kotse, o pwede ho. Kung yan ang concept mo ng pagyaman, pwede ka yumaman. Yung kikita ako ng mga makakasavings ako ng mga 500,000. Ibig sabihin, Mari, pag nagka-savings ka ng 500,000, mayaman ka na? Oo, pwede naman, pwede ka. Yayaman ka talaga dito. Kung yan ang concept mo ng pagyaman, iba to mo sa kanya kasi may kanya-kanyang definition ng pagyaman. Okay, Mari, kung yan ang mga definition, ano ibig sabihin sa yayaman? Kung yan ang definition mo ng yayaman, sigurado ako yayaman ka. Okay, next. O, di sigurado yan. O, yan. Diba? Meron kami sa African. Can you give me an assurance that I will get rich here? Diba? African? Hindi naman ka na magaling. Diba? Walang assurance na walang kasiguraduhan. Even sa mundo, kahit nga yung kala mo kayo ang magkakatuluyan, hindi kayo nagkatuluyan. Diba? Walang kasiguraduhan. Diba? Ay sas. Diba? Walang kasiguraduhan sa mundo, pero we will give our best para makuha mo yung gusto mo makuha dito sa negosyong ito. Hindi sigurado, yes, 50-50. At least dito, 50-50. 50% na hindi mangyari, pero 50% may chance. At least dito may chance na kung sa employment, wala kang chance para yumaman. Diba? Tikas ng uli. Dito, 50-50. Hindi 100%. 50-50. 50% ang chance. Pero at least dito may chance na kung saan sa employment ay walang chance. Kaya ang binabayaran mo ng package dito is not the product alone, kundi the chance na yumaman. It's the chance, the option. Power? Naku, mapapano ka talaga. Hindi sigurado. Mare, ina-assure ko sa iyo, ang sigurado dito ay tutulungan kita hanggang makuha mo yung gusto mo makuha dito. Basta sigurado ito, Mare, kung ibibigay mo rin yung kinakailangan na trabaho at oras dito sa negosyo. Sinisigurado ko sa iyo, walang duda, wag kang aayaw. Sigurado ako makukuha mo. Yung sabihin mo gano'n. Next.
Tagal na natin. O ito ay letter D naman tungkol sa sarili. Ito yung mga self-limiting belief. May mga question eh. Yung mga binabato na question ng prospect mo, di ba? Ito yung nararamdaman yung naiisip niya deep inside. Ano yun? Number 1, kaya ko ba yan? Yan, listen. Maraming tao, maraming prospect hindi sumasali hindi dahil pangit yung marketing plan, hindi dahil pangit yung kumpanya, hindi dahil wala kang alam. Hindi sila sumasali, you know why? Kasi deep inside in their hearts, iniisip nila parang hindi ko kaya. Oh, hindi naman eh. Deep inside, ito yung mga self-limiting beliefs na eh. Ito yung mga restrictions sa sarili. Hindi ko kaya eh. Kaya ko ba yan? Ano sagot mo? Mare, kaya mo ito. You know why? Kasi nandito kami para alalayan ka, tulungan ka, alalayan ka at meron tayong sistema. Nandyan ang JLIM Project para matulungan ka maintindi at gawin ng tama. Kaya mo ito. Kasi you will not do this alone. Teamwork ito. Hindi mo gagawin mag-isa. Kasama mo ako na nag-invite sa'yo. May team ako, may upline ako. Andiyan yung JLIM Project community. Andiyan yung mga learned, mga expert coaches. Andiyan si Upline Joseph Lim. Kaya sigurado ako kaya mo ito kasi hindi mo to gagawin mag-isa. Sugod! 7 accounts. Oh. Di ba? Kailangan, yan yung interesado, mga buying signs yan eh. Yan yung interesado pero deep inside, yun ang nag-hold on to. Parang kaya ko ba ito? Parang wala akong kaalam-alam sa negosyo. Tanongin mo, Mari, bakit mo natanong kung kaya mo ito? Kasi wala akong alam sa negosyo. Hindi sabihin mo, Mari, natural lang. Ganyan din ako dati. Simula din lang. Wala talaga akong alam. Pero dahil meron tayong sistema, meron nagtuturo, malalaman din natin ito. Parang ikaw, di ba di ba sinabi ko, nung nag-aral ka ng college, nung natapos ka ng college, nagtrabaho ka? Di ba yung mga unang araw mo sa trabaho, wala ka ring alam? Pero bakit mo inaral? Kasi may sweldo. O, pareho din dito. Negosyong big time. Natural lang na wala kang alam kasi hindi naman ito pinag-aaralan sa college. Natural na walang alam pero ang good thing is maraming magtuturo sa iyo at nandiyan ang JLIM Project. Kaya, kaya mo ito. So good. Kaya. Power? Ay, sus. Number 2. Diba? Number 2. Kaya ko ba yan? Yes. Kaya ko ba yan? Number 2, wala akong hiling magbenta. Mare, ayoko niyan. Mare, sabi mo, Mare, naintindihan mo ba yung marketing plan? Hindi, Mare. Kasi alam ko, nakita ko yung opisina ko, nagbibenta ng ganyan. Wala akong kahilig-hilig magbenta. So lumalabas ngayon, try to ask bakit ganun ang impression niya. Bakit? Ang impression niya is direct selling, ang empowered consumerism na negosyo. Mare, hindi ito benta-benta. Ang direct selling is only one of the 5 ways to earn. It's up to you kung gusto mo magbenta. Ang style ko dyan ganito eh. Ay, oo naman. Sandali lang ang oras ba? Ito lang. Okay. I guess. Sandali lang pa. Bigyan niyo kami. Meron akong guess. Ano man? Nasa mali. Wait lang. Wait lang. Okay. So yun, wala akong hilig magbenta. Wala akong hilig magbenta. It's up to you. It's okay lang po. Ako ang abogado, wala akong hilig. Alam nga mga abogado ako, magbebenta-benta ako. Yun ang sinasabi ko. Ayoko rin magbenta. Ang abogado ako, magbebenta-benta ba ako? Nakita mo ba yung wall ko sa Facebook? Nakita mo ba may product ako binibenta? Ayoko magbenta-benta. O, di ba? Inayunan mo siya. Ay, ganun ba? Oo, kasi yung benta-benta, one of the 5 ways to earn lang yun, direct selling. Pero ang malaking kitaan talaga dito, yung pagpapalaki ng grupo sa kaliwa at sa kanan. Tara. Meron po akong OFW na dapat a-attend ng ano. Okay, so wala akong hilig magbenta-benta. Yes, wala kang hilig magbenta-benta. Pareho tayo, wala akong hilig magbenta-benta kasi meron tayong 5 ways to earn. Isa lang doon ang benta-benta. At ito maganda dito, walang quota. Okay? So wala akong hilig magbenta. Sakyan mo siya na walang hilig magbenta. Next. Wala akong time. Naku, paano kaya wala akong time? Hindi mo kailangan na maraming oras dito. Alam mo, yan din ang akala ko dati. Nakala ko hindi ko magagawa ang negosyo kasi wala akong time. Pero alam mo, naisip ko,
Doon sa binibigyan ko ng, more on motivation na to, alam mo, naisip ko, doon sa binibigyan ko ng time, like for example, yung employment ko, 8 hours, magkano lang kinikita ko? Tagal ko ng empleyado pero hindi ako kumita. Tanungin mo, Mare, saan ka may time? Sa employment, 8 hours, meron kang oras sa employment, kaya lang magkano ang halaga. Mare, magtapatan nga tayo. Saan mo gustong ilagay yung oras mo? Sa maliit na kita? O sa malaking kita? Yang sweldo mo ba ay malaking kita? Oo nga. Oo nga. Mali nga ako ng pinaglagyan ng oras. Magre-resign ako. Huwag mo nang mag-resign, Mare. Pay in ka muna ng 15 accounts. Okay? So it's more on motivation. Wala akong oras yung attorney nga, oh. Abogado yan, busy-busy yan, pero nabibigyan niya ng oras. It's just a matter of priority lang yan. Hindi sa walang time. Lahat ng tao may time kung bibigyan. Kasi kaya hindi mo nabibigyan ng tamang time kasi hindi mo naman alam kung gaano ka-importante yung negosyo. Kung gaano ka-big time yung negosyo. Isisingit mo lang. Pag mga 3 oras ng 2, maganda kasi ngayon online lang. Oh, di ba? Maganda. Gumagamit ka nga ng Facebook eh. So hindi ito time consuming. Kasi may magpapaliwanag naman para sa'yo. Okay? Ano pa ba? Okay. Okay. Next. Wala akong time. Sagot mo, Mare, okay lang na walang time. Hindi mo kailangan ng maraming time dito. Pwede mong bigyan ng 2 oras, 3 oras habang nagpapahinga. Di ba, 8 oras ka lang nung tatrabaho. After office, pwede. Ang maganda kasi dito, dahil online, pwede mong gamitin yung Facebook. Pwede. Hindi mo kailangan ng maraming time. Pwede ang part-time. Ako nga, part-time lang dito eh. Mga 3 oras lang. Pero malaki ang kita. Initially, mabigyan mo lang ng konting oras, pero pag habang lumalaki, habang naiintindihan mo na, magbibigay ka ng oras. Tanda mo ha, tamahan mo ng konting motivation. O nga, tayo Mare, ako sa to lang. Magkikwento ka, it's your story. Magkikwento ka. Ikwento mo yung problem na na-solve because this, alam mo Mare, ako rin walang oras eh. Pero di ba dapat Mare, mas lalong dapat gawin mo ito para magkameron ka ng oras. Di ba wala kang oras sa pamilya mo, pagdating mo pagod ka. Kaya lagyan mo ng oras to para pwede ka na mag-resign. Marami ka ng oras sa pamilya mo. You have to give up your time in order for you to gain more time to your family. Okay? So alam mo, wala akong time. Alam mo Mare, yan din ang akala ko dati. Akala ko rin walang time. Pero nakita ko kung anong ka-big time at malaki ang pwede ibigay sa akin. Naghanap ako binigyan ko talaga siya ng oras. Kita mo ako ngayon, Mario, papasyal-pasyal. Kita mo ako, Mario, pakape-kape. O, di ba ikaw? Nasaan ka? O, di ba? O, di ba mahirap ka pa rin, duka ka pa rin. Joke lang yan. Joke lang yun. O, di ba, Mario? Bigyan ito. Kasi yung wala kang time, kung makakuha ka ng 2 na maraming time. Wala, nasa opisina ka lang, pero yung 2 nasa kaliwa at kanan mo marami ang time. Di marami kang in-effect, parang marami ka rin time. Okay, so sa matter of explanation, yan. Mare, hindi ko naman linya yan eh. Actually, dinidiscuss natin ito, Mare, hindi na uso. Mare, hindi mo linya, ibig sabihin, Mare, hindi mo linya to kasi ibig mong sabihin wala kang alam. Alam mo, Mare, yan din ang akala ko dati. Mare, yan din ang akala ko dati, hindi ko linya. Kaya pala hindi natin linya kasi wala tayong alam. So anong gagawin natin kung wala tayong alam? Kung wala tayong alam, pag-aaralan din natin para pag nagkaalam tayo natin, magiging linya na rin natin. O bakit? Yung bang trabaho mo ngayon, linya mo ba yan dati? Nung nanganak ka ba agad? Diba, teacher ka ba agad? Di ba yung lahat ng bagay, pag bago sa'yo, wala kang alam? Pero dahil ginagawa mo araw-araw, nagkakameron ka ng alam, lumilinya na. Diba? Mare, motivation na naman, konti motivation. Mare, isipin mo, hindi mo nga ito linya. Pero kayang baguhin ang buhay ng pamilya mo. Hindi mo ba lilinyahin? Hindi mo ba lilinyahin? Yung mga doktor nga, nag-nurse. Yung mga teacher nga, nag-caregiver sa abroad, nagbabago nga ng linya. Diba? May ka ng mga tirada. Ha? May kasamang motivation to, hindi ng konti. Ha? Mare, hindi mo to linya, pero pwedeng linyahin. Pwede natin pag-aralan para maging linya mo. Tutulungan kita para maging linya mo. At pag naging linya mo ito, magiging madali na. Yang hindi mo linya na dahilan, yan din ang dahilan. Yan din ang naisip ko dati. Sumunod, mahihain ako. Okay. Attorney, mahihain ako. Well, noong una, medyo alanganin talaga kung mahihain. Kasi ba, yung patawa ko lagi na mahihain ka, mag-imbita ka ng kapwa mahihain, yung 2 mahihain na mag-iimbita ng kapwa niya mahihain. Well, pa-joke lang yun.
So yung Mare, hindi naman kailangan madaldal dito kasi bakit? Gagamitin natin online, through Facebook lang. Mag-a-add ka lang sa group chat o kung anong sistema ng grupo niyo. Hindi kailangan magaling ka magsalita dito. Bakit? May taga-salita ka, may taga-paliwanag ka. Kita mo, di ba? Nandito ako para magpaliwanag. Kahit na mahihain ka, ang kapal na mukha ko, Mare. Ibig sabihin, kung mahihain ka, ako ang magpapaliwanag. Itong kapal na mukha ko na ito, ako ang magpapaliwanag sa mga ire-refer mo. At saka maganda ngayon, Mare, hindi na kailangan magsalita kasi Facebook na tayo, online na tayo. 'Di ba? Marami na tayong mga pamamaraan paano magpaliwanag ng product. Meron tayong video sa product, meron tayong video para sa marketing plan. So hindi kailangan madaldal ka kasi meron nagdadaldal para sa atin. Kaya naging madali na ito ngayon. Okay? Mari mahihain ka pero kayang baguhin ang buhay ng pamilya mo. Ewan ko lang kung hindi ka magdadaldal. Sunod. Tungkol sa sarili, patapos na rin tayo dito. Tungkol sa sarili, wala ako masyadong kakilala. It's a self-limiting belief. Gusto ko sana sumali sa dami ng bilog-bilog dyan, baka kailangan maraming kakilala. Sabihin mo, Mare, hindi kailangan maraming ng kakilala. Dalawa lang. Kung isang account lang, dalawa lang ang kailangan mo dito. Hindi kailangan masyadong marami kang kakilala. Pwedeng konti lang ang kakilala kasi dumadami ang mga bilog-bilog. Lumalaki ang grupo mo, hindi lang souls sa effort mo. Baka wala ka masyadong kakilala pero yung dalawang downlines mo, baka sila ang mas maraming kakilala sa iyo. So hindi kailangan paramihin ang kakilala ito. Dalawa lang, tapos na ang boxing. Sabay kindat, no. Di ba? Ang galing natin mambalib eh. Dalawa lang, Mare. Dalawa lang, makakuha lang kang dalawa, tapos na ang boxing. O PE naman. PE naman, kasi buong akala talaga niya, pag nakakuha ng dalawa, tapos na ang boxing, tinamaan na magaling. Okay? So sabihin mo, Mare, hindi kailangan maraming kakilala. Dumadami ang drawing yan kasi bakit? Yung isang kakilala mo, it turn out na mas marami pang kakilala sa iyo. Ang maganda yan, yung grupo mo, hindi lang manggagaling yan sa mga kakilala mo, kundi sa kakilala ko rin kasi nag-i-spill over ako. O yan, ganyan pang technique. Okay, next. Hindi ko na kailangan, ito. Ayan, sagot Mare, hindi ko na kailangan yan. Mukhang may tama, mukhang may sayad. Tinamaan ng magaling. Hindi daw niya kailangan ng dagdag kita. Hindi ko na kailangan yung product, malusog na ako, hindi ko na kailangan dagdag kita. Sabi ng barkada ko, tinamaan ng magaling yan. Sabi ng barkada ko, alam kong anak ko, may barkada akong photographer. Alam mo sabi, masaya na ako dito, kontento na ako, hindi ko na kailangan yan. Aba? Kita mo, even ako, kailan yun, last week lang yun, even ako, nakakatanggap din ako ng mga tinamaan, yung mga ganyang style, na sagot. Nakita mo? Frederick, sandali. Even ako, nakakatanggap din ng ganyan. Nasusupla din ako. Dalawa kasi ang option ko eh. Gusto ko nang basagin talaga yung ego eh. Kasi hindi ko na kailangan nyo, masaya na ako, content. Gusto kong basagin yung ego, pero nandun pa rin yung akin na pabayaanin ko to, hindi ko na muna aanuhin kasi baka sooner or later, naging ano ko ulit. Kundi, alam ko naman na kailangan yung dagdag kita. Ang sagot sa akin, Mare, masaya na ako dito, kontento na ako. Bala ko sana basagin, paano ko babasagin? Ito sana sasabihin ko eh, pare masaya ka na, pare makontento ka na. Pero natanong mo ba yung mga anak mo at mga mahal mo sa buhay, yung asawa mo, kung masaya sila sa buhay na ginagawa mo? Di ba? Di ba? Ano sagot dyan? Di ba? Puso ko na sanang basagin eh, kaya lang syempre, wala lang eh. Na-champo na good boy ako ng gano'n. Nambabasag talaga ako. Kung sa talk talaga, nambabasag ako. Sabihin mo naman sa akin, kontento na sila, masaya na sila. Pinapasensya ko na. Good mood ako na. Sige pare, okay, pare, stay safe. Parang gano'n. Diba? Kala mo kung sino masaya ka. Diba? Di ko na kailangan yan. Ito yung mga tipong may arrogance. Ito yung may ego, may pride na hindi niya na kailangan ng dagdag kita. Lahat ng tao kailangan ng dagdag kita. It so happen lang na mapili ang tao kung anong klaseng pamamaraan paano siya magdadagdag ng kita. At sa katapos-tapusan, hindi na siya nakakapagdagdag ng kita. Diba? Hindi ko na kailangan yun. Mare, sige, okay lang. Sige. Diba? Mali natin, Mare, ha? Pero I will text you after 3 months, ha? Kasi baka alam mo na, baka kailangan mo. Hindi niya kailangan ngayon. Pero posible, huwag mong aawayin, why? Posible kasi after 3 months, 6 months, mga kailangan niya na ang dagdag kita o ma-realize niya na kailangan ng dagdag kita. O malay mo, natanggal sa trabaho after 3 months at doon niya na na-realize na kailangan niya ng dagdag kita. Or after 3 months, nagpa-check up, may sakit, kailangan ng ating health supplement. So yung hindi niya kailangan for the moment. Pero hindi siya, ibig sabihin, forever na hindi niya kailangan. Baka may ma-realize, baka mauntog at mababasag ang kanyang ego
at ma-realize niya na, o nga, no? So, wag mo aawayin. Tubuayan. Kasi Mare, kung hindi mo kailangan, sige Mare, okay lang. Pero next time, Mare, ha, pag iba-follow up kita after 3 months, ha. Sasabihin naman, sige. Gagawin naman yun. Okay, next. Kontento na. Ito kasama dito. Kontento na ako sa buhay. Ito yun. Ito nga. Kasi kailangan ito talaga, sa karanasan talaga ito na, okay, kontento na ako sa buhay. So yan, sabihin mo, kontento na ako sa buhay, Mare, it's okay. Sige Mare, baka pwede mag-refer ka sa akin ng mga taong hindi kasimpalad mo na kontento sa buhay. So, ihinga mo na, Mare, hindi ko na kailangan yan. Number 7, hindi ko na kailangan yan. You ask, Mare, baka meron kang 5 kakilala na pwede mong i-recommend sa akin o i-refer mo sa akin na sa tingin mo kailangan yung ating produkto o kailangan meron ng extra income. Kontento na ako sa buhay, Mare, baka meron kang kakilala, 5 pwede mong i-refer sa akin. Okay? O medyo may paawa naman. Mare, tulungan mo naman ako, mag-refer ka naman sa akin. Mga ganun style naman eh. Appealing to one's emotion. Mare, tulungan mo naman ako sa negosyo. Diba? Huwag ka nang sumali pero tulungan mo naman ako para meron ako ng diba? Appealing to emotion, appealing to be weak, inferior do sa tao. Okay? So baka pwede mo na akong bigyan ng referral na sa mga kakilala mo na posibleng kailangan ang dagdag kita. Okay? Okay, Anthony. Dali lang po. Anthony. Okay. So, Okay, next. Actually, patapos na tayo. So, tama na ba? So, yun mga basically, i-cover na natin. Meron pa pala. Number 2, nag-try na ako ng ganyan, hindi ako kumita. Nag-try na ako ng hindi ako kumita. You try to ask. Bakit hindi siya kumita. Sabihin mo, kung nag-try ka noon at hindi ka kumita, this time, subukan mo uli under my team. Pagtatrabahuhan natin to, pipilitin natin na kumita ka, basta susundin mo lang ako. Ito kasi yung mga buying sites, nag-interesado siya, ito mga tungkol sa sarili, may interesado siya pero may pumipigil sa kanyang sarili na baka hindi niya kaya. So sabihin mo, kung nag-try na ako niya, hindi ko kumita, Mare, baka nung nag-try ka, ibang company, baka nung nag-try ka, ibang grupo yan, o baka nag-try ka, hindi mo binigay yung best mo, this time, Mare, ipangako mo sa akin, mag-try ka under this company, under this team, ibigay mo yung ano mo, mag-aral ka, sumunod ka lang sa akin, sigurado ako, kikita ka, kahit kasama mo na ako. Okay, next. Di totoo yan. Yan. Siyempre. Ako, hindi totoo yung mga ganyan ngayon. Bibigyan ng kotse, nagpa-picture ka lang. Medyo nega ang dating. Sabi mo, Mare, hindi totoo yan. Mare, tanongin mo, alam mo, Mare, yan din ang akala ko dati. Yung mga kotse-kotse na lang, mga kita-kita na yan. Akala ko yung dati hindi totoo. Pero alam mo, nung nakita ko sila, napakinggan ko talaga magkwento. Totoo, Mare. Try to check. Mare, paano mo nasabing hindi totoo? Kasi kapitbahay namin eh. Di ba? Nagaganyan-ganyan. Wala naman. Nangungutang pa rin sa akin. Pero nagpa-picture. Sa kanya daw yung coach. May mga bad experience na sabi mo, Mare, hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Kami, ginagawa namin ng seryoso yung negosyo, ginagawa namin yung negosyo na ayon sa standard and ethical. Okay? So, di totoo yan, Mare, totoo ito, Mare. Pero it's up to you, Mare, kung hindi ka maniwala. Nire-respeto ko kung hindi ka naniwala. Pero Mare, ako bilang kaibigan mo, nagpapatotoo na may mga totoo at meron talagang nanloloko lang. Pero sigurado ako, itong grupo namin dito sa JLIM Project, totoo ang mga tao dito, totoo ang resulta dito. Kasi bakit? Learned kami, may nagtuturo sa aming mga coaches, nagtuturo sa aming mga mentors dito para gawin ng tama. Kaya yung mga kita na pinapakita namin, totoo yun. Pero it's up to you, Mare. It's up to you, Mare. Hindi kita pipilitin. Pero ang sinasabi ko lang, sayang naman yung opportunity kung saan pwede tayong magsama dito. Kung ang iniisip mo hindi totoo, Mare, totoo ito. Okay? So yan, okay tayo ha? Okay, so mga sagot, pwede nyo i-review to. Next, ayoko ng ganyan. Kung ayaw ng ganyan, huwag pilitin. Ayaw ko ng mga ganyan-ganyan. Sige, Mare. Mare, ito ang style ko. Pag ayaw mga pabalan to, sinasabi ko, Mare, pasensya na. So, okay, Mare, kung hindi kita pipilitin kung ayaw mo, pero survey lang. Bakit ayaw mo? Tanda mo ha, pag tumatanggi sa akin, kunwari, sorry, Mare, survey lang. Pwede ba malaman kung bakit ayaw mo? Yung dalawang nangyari, alam mo kung bakit ayaw niya. Kasi yung kapatid daw niya, ito, case number 1, kasi yung kapatid daw niya, umattend na ng seminar ng In Global. Tinanong ko, Mare, ano kung umattend, Mare? Hindi na ako sinagot. Yung isa naman, yung kapatid niya, sumali na sa Alliance in Motion Global. Ayaw ko niyan, bakit yung kapatid ko sumali? Malamang wala nangyari. Mare, depende naman. Hindi porke nangyari sa kapatid mo, mangyayari din sa'yo. Porke yung kapatid mo hindi kumita, hindi ka rin kikita. We are unique. Sabi kong ganyan. Pero Mare, nire-respeto ko yan. Ayaw kong awayin talaga. Kasi bakit? Baka after 3 months, maging prospect ko rin siya. Nagmamasid-masid din yan.
Kasi natanggal, at yun naman titikas na ulo, natanggal sa trabaho, nasa travel agency, sarado ang travel agency, nung pinakitaan ko, nagandahan siya, pero nagtanong doon sa kapatid niya na sumali na pala sa Empowered Consumer, sa Alliance in Motion Global, hindi kumita. Di ba? Yung interest niya nawala because of the opinion ng sister niya. Kakamot ko talaga, may mga bungol talaga. Sabi ko, Mari, hindi naman, Mari ha, survey lang. Bakit ayaw mo nung sister mo? Mari, basta ayaw ko. Ay, video, kinurot ko lang konti. Mari, hindi porke naman hindi naging successful yung kapatid mo, hindi ibig sabihin hindi ka rin magiging successful. Baka mali lang, baka hindi niya lang binigay yung best niya, baka hindi siya nag-training, o baka mali yung grupo na nasalihan niya. Baka pa ewan din. Hindi katulad dito sa amin sa JLIB Project. Lagi may training, tinuturuan kami dito. Okay? Kung ayaw niya, Mari, nire-respeto kita, pero survey lang, pwede ba malaman, Mari, para makatulong sa akin sa pag-a-analyze ko, bakit ayaw mo? Pero makikita mo rin, pabungol-bungol din yung dahilan niya. So, wag mong pilitin, ayaw. Kung ayaw mong pilitin, walang ayaw. Kasi bakit mo pipilitin sumali? Pag pinilit mo sumali, pipilitin mo mag-training. Hindi kayo nagnegosyo, nagpilitan lang kayo. Liwanag, maghanap ka, hindi ka babysitter, ikaw ay business partner. Kayo ba nga pabebe na tingin mo ganun, disqualified. Ay, Mari, tingin ko, alam mo, kahit hindi ka umayaw, tingin ko disqualified ka rin sa team. You reject the prospect before she rejected you. Ay, Mari, alam mo, tingin ko, hindi ka rin qualified. Tingin ko lang. Okay?